Kumusta, mga ka-anglers, at maligayang pagbabalik sa ating channel. Ako ang inyong kaibigang mangingisda, handang magbahagi ng pinakasariwang pagsusuri para sa inyong mga fishing trip. Ngayon, pag-uusapan natin ang forecast ng pangingisda mula ika-8 hanggang ika-14 ng Disyembre, taong 2025. At mga kaibigan, masasabi kong ang linggong ito ay puno ng sorpresa. Ang panahon ay tila magiging mapaglaro na may kasamang mga pag-ulan at pagbabago ng hangin. Pero huwag kayong mag-alala dahil sa bawat pagbabago ng panahon, may nabubuksang bagong pagkakataon para sa atin. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang mga kondisyong ito para maloko ang pinakatusong mga isda. Kaya ihanda na ang inyong mga tackle box dahil sisimulan na natin. Unahin natin ang isa sa mga paboritong target ng lahat, ang malakas at tuso na lapu-lapu or grouper. Sa darating na linggo, dahil sa pabago-bagong panahon at paminsan-minsang pag-ulan, ang mga lapu-lapu ay mananatili malapit sa kanilang mga teritoryo. Hanapin ninyo sila sa mga bahura or coral reefs, lalo na sa mga may lalim na 10 hanggang 20 metro. Paborito nilang taguan ng mga siwang sa bato, mga lubog na istruktura, at mga kumpol ng corals kung saan sila nag-aabang ng masisil na biktima. Ang bahagyang maulap na kalangitan ay pabor sa atin dahil hindi gaanong direktang tumatama ang sikat ng araw sa tubig, kaya't mas nagiging agresibo sila sa pag-atake. Para sa gamit, ang bottom fishing ang pinaka-epektibong paraan. Gumamit ng matibay na leader, mga 30 libras o higit pa, at kawil na may sukat na 4 hanggang 6. Ang pinakamabisang pain ay buhay na isda tulad ng dilis o maliliit na tamban. Kung wala namang mahanap, epektibo rin ang sariwang hiwa ng pusit. Ang sikreto ay hayaang natural na gumalaw ang pain malapit sa ilalim para maakit ang atensyon ng nag-aabang na lapu-lapu. Sunod naman ay ang hari ng bilis sa karagatan, ang talakitok or trevally. Ang mga isdang ito ay palaging gumagalaw at nangangaso. Sa linggong ito, hanapin sila sa mga drop-off or kantil malapit sa mga pampang, mga bukana ng ilog, at mga mababaw na bahagi ng reef kung saan maraming maliliit na isda. Ang maulap na panahon at bahagyang maalon na tubig na dala ng hangin ay perpektong kondisyon para sa kanila. Mas lumalakas ang kanilang loob na mangaso sa mababaw na tubig kapag hindi matindi ang sikat ng araw. Ang early morning at late afternoon ang pinakamagandang oras. Para sa gamit, casting ang paraan natin dito. Magdala kayo ng spinning rod na may habang 7 hanggang 8 talampakan. Ang mga lures na epektibo ay mga surface popper na lumilikha ng malakas na ingay at tilamsik sa ibabaw ng tubig, or stick baits na may walk the dog action. Huwag kalimutan ng metal jigs kung nasa mas malalim silang lugar. Ang susi sa talakitok ay ang bilis ng pag-retrieve. Kailangan itong magmukhang isang tumatakas na isda para hindi sila magdalawang isip na sumunggaban. Ngayon, suriin natin ang mga kondisyon na magdidikta ng ating tagumpay. Una, ang panahon. Asahan natin ang mga panakanakang pag-ulan at thunderstorms sa buong linggo. Ang temperatura ng hangin ay maglalaro sa pagitan ng 24 hanggang 31 degrees Celsius. Ang presyo ng hangin or atmospheric pressure ay magiging bahagyang pabago-bago na karaniwang nagpapahiwatig ng aktibidad ng isda bago dumating ang pag-ulan. Ang hangin ay magmumula sa hilagang silangan na tipikal sa amihan season. Ang mga kondisyong ito, lalo na ang maulap na kalangitan, ay favorable dahil ginagawa nitong mas komportable ang mga isda na umakyat sa mas mababaw na tubig para maghanap ng pagkain. Ang temperatura ng tubig sa Pilipinas
Sa panahong ito ay karaniwang mainit, nasa 27 hanggang 29 na degrees Celsius. Ang ganitong temperatura ay nagpapanatili sa metabolism ng mga isda na mataas. Ibig sabihin, kailangan nilang kumain ng mas madalas. Kaya't aktibo ang karamihan sa mga predator na isda. Pagdating naman sa phase ng buwan, magsisimula tayo sa waning gibbous at papunta sa last quarter sa kalagitnaan ng linggo. Ibig sabihin, ang liwanag ng buwan tuwing gabi ay unti-unting nababawasan. Maraming mangingisda ang naniniwala na ang papalubog na liwanag ng buwan ay nagpapahiwatig ng mas magandang pangingisda, lalo na para sa mga predators na umaasa sa dilim para sa kanilang ambush. Mas madilim na gabi, mas agresibong isda. Sa pangkalahatan, ang aktibidad ng isda ay magiging mataas dahil sa mainit na tubig at papalapit na amihan season. Ang mga pelagic species tulad ng talakitok ay aktibong mangangaso, habang ang mga reef species tulad ng lapu-lapu ay magiging teritorial at agresibo sa kanilang mga pinamamahayan. Narito na ang ating pinakahihintay, ang araw-araw na forecast. 8 ng Disyembre, Lunes. Ang tsansa ng paghuli ay katamtaman. Mayroong panaka-nakang mahinang pag-ulan na mabuti, ngunit ang liwanag mula sa nakaraang full moon ay may epekto pa rin. Mag-focus sa madaling araw. 9 ng Disyembre, Martes. Ang tsansa ng paghuli ay medyo mahina. May posibilidad ng thunderstorms. Ang biglaang pagbabago sa presyon ay maaaring magpatamlay sa mga isda. Pinakamainam na mga isda bago pa dumating ang malakas na ulan. 10 ng Disyembre, Miyerkules. Ang tsansa ng paghuli ay maganda. Mas kalmado ang panahon kumpara sa nakaraang araw. Ito ay isang magandang pagkakataon para subukan ang offshore na mga lugar. 11 ng Disyembre, Huwebes. Ang tsansa ng paghuli ay katamtaman, araw ng last quarter ng buwan, na favorable. Subalit, maging handa sa posibilidad ng thunderstorms sa hapon. Samantalahin ang umaga. 12 ng Disyembre, Biyernes. Ang tsansa ng paghuli ay maganda. Ang mahinang pag-ulan at mas madilim na gabi ay magpapalakas ng loob sa mga mandaragit na isda. Magandang araw para sa casting ng mga lures. 13 ng Disyembre, Sabado. Ang tsansa ng paghuli ay napakahusay. Ito na ang araw na pinakahihintay natin. Bahagyang maulap, mas madilim na buwan at aktibong mga isda. Perpekto para sa isang buong araw na pangingisda sa katapusan ng linggo. 14 ng Disyembre, Linggo. Ang tsansa ng paghuli ay maganda. Maganda pa rin ang kondisyon sa umaga, ngunit mag-ingat sa mga posibleng thunderstorms sa hapon. Tapusin ang linggo ng may magandang huli. At iyan ang ating forecast, mga ka-anglers. Sana ay makatulong ito sa pagpaplano ng inyong susunod na fishing adventure. Tandaan, ito ay gabay lamang at ang pinakamahalaga ay ang oras na ginugugol ninyo sa tubig. Ni isang hibla, ni isang kaliskis sa inyong lahat. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe para sa mas marami pang updates at i-on ang notification bell. Mayroon ba kayong mga katanungan o sariling karanasan? I-comment ninyo sa ibaba. Ano ang plano ninyo sa darating na weekend? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Hanggang sa muli mga kaibigan at laging ligtas sa pangingisda.